I said, ayoko pang umuwi. Dahil kapag uwi ako, babalik na naman ako sa reality. Napahiya siya kasi namin ng Xavier sa buong school na girlfriend niya si Princess. Baby, please, umuwi ka na. Ano siya? Ay, ma'am, hindi lang ako sasama. Iuwi ko siya sa amin. Doon na siya matulog kapag okay na siya. I'll bring her to you. Pati na yung mediation namin, wala na akong pake. Ang iniisip ko na lang si Libby. Alam mo kung anong masakit, Mimi? Yung hindi ikaw yung pinipili ng anak mo. Hindi ko na nararamdaman na anak ko si Libby. Beses, masaya ka ba? Nakikita mo ang nagkakaganito? Libby, wala akong inago o kinuha sa'yo. Matutuwa naman ako, Iho. Kasi magkakatuluyan na kayo ni Divina. And she's the perfect replacement as a new wife for you. Mami ko si Mami T. Ikaw, mami mo si Charlene. Your whole life is us. Totoo po ba yung sinabi ni Libby? Si Ma'am Charlene yung totoong nanay ko. Huwag mo na intindihan yung sinabi niya. Close lang talaga kami. Parang tunay na mag-ina ng turingan namin sa isa't isa. Kumusta si Libby? Andyan ba siya? Opo, nandito po siya. Patutulog na po siya. Huwag po kayo mag-alala, Ma'am Charlene. Okay na po siya. Ayokong kumain. Kasi kahit anong gawin ko, Hindi mo na kakayanin. Sakit-sakit ngayon lang ako nagmahal. Ay, ako nakikitang ganyan ka. Mahina, talunan! Pagod na ako. Hindi, sandali lang yan. Makukuha mo lahat ng gusto mo. Matuto ka lang maghintay. Hanggang kailan ka ba mag-pretend na mama ka niya? kanino ka mag-pretend? Paano ka nakapasok dito sa pamamahay ko? Kahit harangin pa ako ng maid mo, hindi sila makakapigil. Dahil kailangan ko makita ang anak ko. Gusto kong may siguro na safe siya. Ngayon sagutin mo ang tanong ko. Kanino ka ba nagpapanggap na ina? Nagtatanong ka pa? Eh di sa akin. I asked her to be my mother dahil never kayo makukuha sa'yo. Wala kong ibang iniisip kundi kapakanan mo. Pinarusahan man kita noon dahil para din yun sa'yo. Hindi lahat ng gusto mo ay tama. At hindi batayan ng isang mabuting magulang ang pagbibigay lang ng lahat ng gusto ng anak kahit mali. So ano? Sa tingin mo magiging okay na ako sa ganyan? Libby, hindi mo man gusto ang pagpapalaki ko sa'yo. Pero ako pa rin ang mami mo. Ako ang nagluwal sa'yo. Ako ang naghirap sa'yo. Hindi ko gustong ipinanganak mo ko! Desisyon mo yan! Kaya dapat lang naibigay mo lahat ng gusto ko! Hindi lang sarili mo ang sinasaktan mo. Pati ibang tao. Magulang ako, anak kita. Hindi ko hayaan na mapariwara ka at makasakit ng ibang tao. Kaya sa aya't gusto mo, sasama ka sa akin. No, you can't force me. I'm done being nice with you. Let's go! Bitawan mo! Halika na! Ano ba? Makinig ka sa akin. Sumama ka na sa akin. Ayoko nga! Halika na, Libby, please. Teka lang naman, ayaw niya sumama sa'yo. Iti, wag! Isa ka pa, ha? Talagang kinakalagkad mo yung anak ko sa kasamaan. Huwag kang magkunwari na concerned ka kay Libby. Ginagamit mo lang siya para magkabalikan kayo ni Raymond! Pwede kitang patulan dyan sa sinabi mo. And then what? Mauwi tayo sa sampalan? Sa bunutan? Mapaisip ako eh. Bakit ko ba sasayangin yung lakas at oras ko sa'yo? Ilang sabunot pa ba at sampal ang kailangan mo para magising ka sa katotohanan? Ano mo, Divina, makuha mo man si Raymond, hindi mo mababago ang realidad. Isa kang kabit. Isa kang mga agaw. Isa kang makating ahas sa gitna ng syudad. Ba't isa lang? Eh di ba nga, mas masarap pagka-share mo yung mahal mo? Paano naman natin kakainin yun ngayon? Eh di, ganito. Diyan ka sa kabila. Dito naman ako sa harap. Talaga? Oo! O sige. Game? Game. Pero teka lang. Bakit? Alisin ko muna yung gulay. Ayaw mo ng gulay? Sige na nga, para sa'yo. O, sige na. Okay, game. One. Sige na. One. Masabay tayo, ah. Masabay tayo. Oo. One. Dapat malaki yung bibig, ah. Oo. At gano'n. Okay, One. 1, 2, 3. Baby! Hindi mo naman gagawin eh. Oh, teka. Ayusin mo na natin. Harap natin dyan. Bakit? Okay na yan.
Hindi ko pa. Okay. Kung magsalita ka, ang linis-linis mo, nawala sa'yo ang asawa mo at ang pamilya mo dahil sa lalaki mo! Puro ka paratang. Wala kang basehan. Diyan ka nabubuhay eh. Puro ka sinungalingan. Lahat na lang ng tao niloloko mo, pati anak ko. Hindi mo lang kasi matanggap na ako ang pinili ng anak mo. Pati si Princess na sa akin na. Lahat ng kung anong meron ka, wala na sa'yo. Wala kang maidudulot na maganda sa anak ko. At hindi ka karapat-dapat na maging ina kahit kay Princess. Huwag mo akong pagmalakihan. Nagkataon lang na nasa iyo siya ngayon. Pero hindi mo siya makukuha sa akin. Talaga? Gusto mo subukan? Sige! Patunayan mo kung mapapasama sa'yo ang anak mo. Go ahead! Come on! Libby, the answer is no, Ma'am. Please. Umalis ka na dahil hindi ako sasama sa'yo. Libby, bakit ka ba nagkakaganyan sa akin? Ako pa rin ang mami mo. Umalis ka na! Pabayaan mo na lang ako kay Mami D! Talaga bang wala ka ng respeto sa akin? Umalis ka na dahil kahit anong gawin mo, hindi ako sasama sa'yo! Baby, please. Hindi yan totoo. Sumama ka na sa akin. Umalis ka na! Ano ba? Sini ka ba? Ano ba? Umalis ka na! Layan! Umayas ka! Umalis ka! I don't need you! Umalis ka na! Ano ba lang? Ano ba? Umalis ka! Umalis ka! Hindi kita kailangan! Umalis! Hindi mo ba ako naririnig? Umalis ka! Umalis ka! Huwag na proud ako sa'yo. Galing-galing mo. Charlene? Charlene? What's happening? Why? Why? Pumunta ako dito dahil gusto ko iuwi yung anak natin. Pero bakit ganon? Paulit-ulit niya akong pinagtatapuyan. Raymond, hindi ko na alam anong gagawin ko. Mahal na mahal ko ang anak natin, pero bakit nga ako tinutulak palayo? Talk to her. Teka lang. Okay, para mas-sweet. Dapat ganon. Sa'yo! Bakit? Wala ka nalainip. Di ba nga mas masarap pagkasama mo yung mahal mo? Oh, Gusto ko sabay yung prinsesa ko. Oh, sige. Sabay tayo. 1, 2, 3. Kamay-ngiti ka pa na gano'n, Xavier. Hindi ba kayo nung titinginan nga? Hindi mo pa rin dapat ginawa yun sa mami mo. She's still your mom. You should have at least respected her. Bakit, Dad? Di ba pinagtutulakan mo rin naman palayo sa buhay mo si Mami? So kung kaya mong gawin, kaya ko rin. Iba ang sitwasyon namin. Paanong iba? Dahil pinagpalit kayo sa iba? Bakit ako? Minsan niya din naman akong ipinagpalit sa ibang anak eh. Kay Princess.
Kaya namihasa yung babaeng yun, pati boyfriend ko inagaw. That's enough! I will not tolerate any form of disrespect. Magulang mo pa rin kami. At matuto kang rumispeto. Ever. Mag-ayos ka na nga. Iuuwi na kita. Ayoko pang umuwi. Hindi ikaw masusunod ngayon, Libby. Dali! Libby, I'm sorry. Siguro nga, tama ang daddy mo. Sumama ka sa kanya. Di ba naman ikaw? Punta naman kita bukas. Makikita tayo. Ever. Libby! Make it quick. I'll wait for you. Alam mo, gusto ko, pag nakagraduate na tayo, gusto ko mag-travel tayo sa ibang bansa. Mag-abroad tayo. Sige. Ano bang bansa gusto mong puntahan? Una natin pupuntahan. Kahit ano, kahit saan. Kahit nga di abroad eh. Basta ikaw kasama ko. Kinilig siya. Masaya yan. Tipid ka, no? No maintenance girlfriend mo. Alam mo, kahit gaano pa yung kamahal, okay lang yun. Alam mo bakit? Bakit? Gano'n naman kita kamali. Banoy! Pero tumawa ka ako. O, see? Tumatawa ka. Okay, bakit din kita? Tameme siya! Anong tameme? Hindi pa ako tameme. Mahal kita. Mahal kita. Alam mo, yan ang gusto ko. Yan, tumatawa ka. Napapasaya kita. Masaya na ako doon. Sana ganito lang lagi. Walang problema. Simple lang. Walang nasasaktan. Hindi mo natin makontrol tong mundong to. At least, yung mundo nating dalawa, makontrol natin yan. Teka, lumilindol ba? Ha? Hindi naman. Hindi pala. Baka mo. O, di ba? Ang lakas. Ang lakas mo lang doon ang puso ko. Bakit na ako? Ang lakas ah. Sigamay ka pa. Sana din sa lang sa'yo lagi. Noon alam ko na Dati ang sinasabi nila, madaling palitan yung asawa. Pero yung anak at magulang hindi. Bakit ganon? Iba ang nararamdaman ko. It was as if na pinalitan na ako ni Libby. At si Divina na yung tinuturing ng nanay. You know what? Just give her some time. Baka nabigla lang din si Libby ko mo may pinagdadaanan. Ewan ko, I've been doing this for the longest time. Para ako nanglilimos ng pagmamahal sa sarili kong anak. Nakakapagod na rin. Minsan iniisip ko na, should I give up on my daughter? Pero kakayanin ko pa. Huwag mo na ako yatid hanggang doon. Dito na lang. Oh, bakit naman? Baka kasi makita ka na, Libby. Masaktan na naman. Princess, kung ano man yung naging desisyon ko, wala kang kinalaman doon. Tsaka, di mo kailangan makonsensya kay Libby.
Puntahan kita bukas. Uminom ka na madaming tubig, ha? Okay, magaling ka. Xavier? Libby! Libby! Xavier! Xavier, please! Please come back to me! Libby, let's go. Libby, halika na. Libby, let's go home. Anak, Xavier! Halika mo na ako! I love you so much, Xavier! Please! Let's go home. Let's go home. Xavier! Raymond, Libby, uwi na! Princess, wala kang kinalaman, okay? Hindi mo kasalanan yun. Tama na, tama na. Raymond, salamat tumawag ka. Kumusta si Libby? Well, pagdating namin kagabi, she went straight to her room. Nung kinatok naman namin siya for dinner, pero hindi siya kumain eh. Charlene, nag-aalala na ako para kay Libby. Matinding pagsubok tong nangyayari sa kanya. Naiintindihan ko siya. Ngayon lang siya nagmahal ng ganito. Pero kailangan niya malagpasan to. Raymond, kailangan natin siyang gabayan. Yeah. But can you please talk to her? Gusto ko. Pero handa na ba siyang harapin ako? Sinabi ko na naman kanina pa, gisingin na eh. Ako pa talaga. Apo, tanghali na, gising na. Ma'am, kanina ko pa po kinakatok si Libby. Ayaw po talagang magising eh. Si Ma'am Charlene nga po nasa ibaba. Ano naman ginagawa ng mapain niyo dito? Ma'am, anak po niya si Libby, remember? Siyempre, concerned. Buisit siya dahil dyan sa babae niyan, kaya nagkakaganyan yung apo ko eh. Madam, love life po ang problema ni Libby. Bakit naman nadamay na naman si Ma'am Charlene? Ikaw talaga, lagi ka nangangatwiran. Kunin mo yung susi doon, baka kung ano na nangyayari sa apo ko. Opo! Libby? Saan si Princess? Bakit wala si Princess? Dado, kasi kasi sumama na siya dun sa mama niya, dun sa tunay niyang mama. Hindi ako titigil hanggat nalalaman ko ang totoo! Anak mo ba talaga si Princess? Ha? Libby, hawak! Pupatayin ang sarili mo, anak! Gusto mo ba tawagan ko siya? Huwag mo na. Baka nagtatampo pa sa akin yun eh. Kilala mo naman yung anak mo, di ba? Madali mang magtampo, mabilis ding magpatawad. Tingin ko naman magiging okay siya doon kay Divina. Sana nga. Hindi ba siya sinasaktan ni Divina? Naku, eto nga oh. Ang daming pinadalang pagkain, pati gamot mo. Alam mo, pati pambayad sa ospital, sinagot na rin lahat ni Divina. Isipin mo muna yung sarili mo ha. Magpagaling ka. Huwag mo masyadong alalahanin si Princess. Tingin ko naman maaalagaan siya mabuti ni Divina. Ay, yes. Sige, salamat. Ano na kaya kalagayan ni Libby ngayon? Grabe siya magmakaawa kay Xavier kagabi. Ramdam na ramdam ko siya. Ano pa nga po ba magagawa natin? What if ikaw magparaya? What if ibigay mo na lang sa kanya si Xavier? I'm sorry. Alam ko hindi ganun kadali yun. Sobrang naiipit lang talaga ako sa inyong dalawa ni Libby.
Nahihirapan na talaga ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mama, baka rin po kasi dapat matutunan din ni Libby na hindi po lahat ng gugustuhin niya sa buhay, makukuha niya. Tama ka naman dyan, anak. Kaya lang madaling sabihin pero mahirap gawin. Mama, alam ko po na hindi madali. Pero lang beses ko na rin po yun napagdaanan. Sa lahat po ng bagay, walang-wala po kami ni tatay. Pero natutunan ko pong tanggapin yung kahirapan. Ginawa ko po siyang tungtungan para magpakatatag, magpakalakas. Pero anak, iba-iba lahat ng tao. Iba ka. Iba si Libby. Malakas ka, matatag. Si Libby, Hindi siya tulad mo na marunong tumanggap ng pagkatalo. Apo! Gising na, dali, dali. Tawagin si Raymond! Tawagin si Susan! Raymond! Opo, wait lang! Si Raymond! Ano nangyari? Libby! Si Libby! Ano nangyari? Raymond, kailangan natin siyang dalhin sa ospital! Susan! Dali natin sa ospital! Susan! Dali natin sa ospital! Dali! Dali na! Oh my God! Come on! Come on! Dali! Tuwan! Dali! Oh my God! Kasalanan mo to! Wala sa mga puso ni Libby kaya siya nagkaganyan dahil sa'yo eh! Wala naman tayong kasalanan, Xavier eh. Naging honest lang naman tayo sa nararamdaman natin, Princess. Ano namang